So, good morning ulit guys. So, ngayon magpapalit tayo ng clutch master assembly ito. Dahil ito wala na. Nasira na. So, paano ba malalaman kung sira na yung clutch master assembly natin? Well, yung una is hindi na mararamdaman mo na parang malambot na siya masyado. Tapos hindi na siya nag-i-engage yung clutch mo dahil hindi na niya maitulak yung slave na cylinder. So paano mo malalaman na yung clutch master nga? So ito hindi siya nagbabawas ng fluid. So meaning walang butas papunta dun sa slave. Ito mayroon pang laman. Pero pag tinapakan mo sa loob, wala talagang maramdaman mo na parang walang pressure. So ibig sabihin nun baka nasira na yung rubber niya. Yung pinaka seal niya doon sa loob, wala na, bumigay na. So ito ang papalitan ko ngayon. Okay. Gamit tayo ng 10. So before pala pwede nating muna itong fluid. Tanggalin ko muna para hindi na tayo magkalat ng once na bubuksan natin ito. Para hindi na magkalat. Kunin ko muna yung fluid nito. Okay. So bali ito yung gagamitan rin guys na suction tool para dun sa fluid natin. Okay. Mas bumpahin lang natin. Okay. So ayan na guys, nakuha na natin. Nasip-sipin niya lahat. Ayan. Kaya maganda ring tool ito. Okay. Sip na lahat. Okay. So ayan, tanggal na yung fluids. So resume tayo sa pagtanggal ng copper tubing nya. So ayan guys, as you can see, natanggal na natin ito. Ngayon next naman is itong sa labas, yung pinaka humahawak sa cylinder nya. Dalawa. Ayan. At saka yun. Okay. Tanggalin ko muna. So ito na guys, tirahin natin. So gamitan natin ng socket. Ayan, dahil medyo masikip. Okay. So ayan guys, tanggal natin. Okay. So ayan guys, tanggalan natin yung yung mga nuts na humahawak sa cylinder mismo. Ayan, tanggal na rin. Ngayon next is sa loob. Sa loob ito yung cylinder natin, nakikita nyo yan. Ito naman tatanggalin natin ito. Itong kumakapit na to. So nakapin lang naman siya. Ayan, nakapin lang. Tanggalin na natin yung pin. Tapos pwede na natin hugutin. Okay. So yun guys, nahila na natin yung pin. Pwede na natin kunin yung pinaka. So yun. Yun. Pinaka shaft na to. Pwede natin tanggalin. Tapos sabay hugot na. Okay. Tanggalin ko lang muna. So ayan na guys. Nahugot ko na rin. Ngayon pwede na natin hugutin yung master cylinder ng clutch. Ito na guys. Pwede na natin tanggalin. Muna.
Yan. So, tanggal na guys. Kunting maniobra lang. Okay. Ayan na, malapit na. Napakan natin yung angle. Okay. Ayan guys. Oop. Ayan na. Tanggal na siya. Ito ang problema. Okay. Ayan, ito papatik natin. So, bago siya. Okay guys, so ganun lang. Pagbalik, ganun lang din. Okay, saglit. Ayan ako muna. So, ito pala guys, yung yung luma, binuksan ko. So, ang diferensya pala nito is yung rubber niya sa loob. Yung parang pinaka-plunger niya. So, maluwag na. May nabibili naman noon, pero nag-decide ako na palitan na lang ng buo dahil may spare naman ako. So papalitan ko ng buo. So bago nyo pala ikabit guys, i-adjust nyo na agad yung length ng itong pinaka rod niya. Ito yung luma. So ganito siya kahaba. So i-adjust nyo. So ito medyo kulang para diretso salpak na same length para dun sa dati niya. Okay, so adjust ko muna. So ayan na guys, na-align na natin. So diretso salpak na to. Okay, so kakabit ko na guys. Bitawan ko muna dahil wala tagahawak ng natin. Kabit ko muna. Okay. So yan siya guys, nakabit na natin. Nagipitan ko na rin. So ikabit ko muna yung sa loob. Okay. Kabit ko muna yung sa loob. Saglit lang. So ayan siya. Ayan. Katapat naman. Kakabit ko na lang yung pin at saka yung lock. So okay na. Kabit ko muna guys. So ayan na siya guys. Kakabit na. Nilagyan na rin natin yung lock pin nya. So okay naman. Okay na. Ngayon, babalik na natin yung copper tubing nya at malagyan na ng brake fluid. Okay. So ayan guys, nakabit ko na rin yung copper tubing nya. So ngayon, lagyan na natin ng brake fluid. Tapos ang tawag nito, ayan, lagyan din ng brake fluid para matanggal natin yung hangin. Okay. So ito guys, dot 3 naman yung ilalagay natin. Ayan. Hirap lagay. Okay. Ayan. So ganyan muna. Tapos i-bleed natin para matanggal yung hangin sa copper tube. Okay, doon natin i-bleed sa sleeve cylinder niya. Okay. So yung na yan, ang i-bleed natin para matanggal yung hangin. Okay. Pero dapat may taga-tapak doon sa clutch natin habang binibleed natin. Okay. Guys, binibleed ko na. So ganun lang, kailangan may taga-bomba sa taas
Tapos ipapa-steady mo. Tapos saka natin bubuksan ng bahagya para lumabas yung hangin. Tapos sara ulit. Okay? Okay. Sige, subukan natin. Sige ma, bomba. Steady. Steady. Saka natin bubuksan ngayon to. Para sumingaw yung, ayun, kita nyo. Hangin yan. Okay ma, bomba. Ma, bomba. Steady. Yan. Ulitin nyo lang hanggat mawala yung hangin. Sige, bomba. Nakita nyo, gumagalaw na siya. Steady. Medyo may hangin pa. Sige ma, bomba. Steady. Sige ma, bomba. Steady. Ayan, okay na siguro to guys. Wala nang hangin. Okay, so hinipitan ko na yun. Lagyan natin yung takip. Okay. Nasa natin. Ang ganun. Okay na ma. Oo. Nagbawas ulit siya guys, no? Dahil binomba natin, binilid natin. So lagyan na natin ng tamang ano ng brake fluid. Okay na yun. Okay, hanggang sa linya. Okay. So okay guys, wala namang leak, ano? Ngayon, pandarin natin. Tingnan natin kung pumapasok na yung clutch natin, yung gearing. Okay? Ito. So, subukan natin guys kung pumapasok na. Pero yung feel ko, okay naman. Subukan natin. So, ayan. Subukan natin. Okay, pumapasok na. Kwarta, atras, quinta, atras. Kuha natin ng primera. Ayos, magalaw na. Handbrake pala. Okay, atras. Nakakinta. Atras tayo. Okay. Primera ulit. Okay na. So okay na guys. Ganun lang yung palit ng master cylinder ng clutch. So yung slave ko, hindi ko na muna pinalitan dahil okay pa naman. So ganun lang din. Importante lang ma-bleed ng maigi para matanggal yung hangin, para talagang pag move ng master cylinder, yung slave talagang ganun din ang haba ng i-extend niya para maitulak niya ng maigi yung clutch natin. Okay, hanggang dito na lang guys. Salamat. Okay naman. Baka may magtanong ano. So ito lang yung brand na binili ko. Redline. Okay naman siya. So ito yung number niya. Yan. RCM-5N. Yan. Nissan Pathfinder ang nakalagay dyan, pero parehas lang sila. 89 to 97. Parehas lang. Okay guys. Thank you.